Samantala, Palasyo ng Malacanang sinabi na malinaw noong panahon ng kampanya na bukas si Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, Kagawaran naman ng Edukasyon patuloy ang ginagawang pagsusuri sa mga libro ng kasaysayan ng mga estudyante kaugnay ng umano'y kakulangan ng impormasyon hinggil sa mga nagawa sa bansa ng iba't ibang mga pangulong namuno sa bansa. May live report ang aming kasamang si Sweden Velado. Princess, mataas ang emosyon ng marami sa ating mga kababayan ngayon dahil na rin sa pagkagulat sa pag-anunsyo na ngayong araw pala ang libing sa libingan ng mga bayani ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit ayon po sa Palasyo ng Malacanang, noong panahon pa man ng eleksyon at kampanya ay naging vocal na si President Duterte na bukas ito na ilipat ang mga labi ng dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito po ang naging statement dyan ni Communications Assistant Secretary Marie Banaag. The President was so clear about that since the campaign period pa. And those who were opposing it were given the chance. They went to the Supreme Court. The Supreme Court has decided. Now it is up for the family of the late President as to when to bring the remains of or the body of the former President to the libingan ng mga bayani. Princess, noong November 8, 10 araw lamang ang nakakalipas na maglabas ang Supreme Court ng desisyon kung saan sa botong 9-5 ay pumabor ito na bigyan nga ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. At ayon sa Palasyo ay hindi naman sila naging one-sided dahil binigyan din nila ng pagkakataon ang mga anti-Marcos group na mag-hold ng rally at protesta, gayon din ang maghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Ang tanong ngayon ay kung may violation ba na ginawa ang pamilya Marcos dahil may 15-day period pa para maasikaso ng mataas na hukuman yung MRs. That we have yet to find out kung may violations bang naganap. At ang pakiusap naman po ng Palasyo, partikular itong si Asek Marie Banaag sa mga anti-Marcos group po na mag-hold ng rally at protesta, sana po ay gawin po nila itong payapa upang maiwasan ang karahasan at matiyak na walang sino man ang masasaktan. Samantala, Princess, maidagdag ko lang, nitong Martes, nung magkaroon ang selected members of the media, kasama po tayo dyan na maka-dinner at nakausap si Pangulong Duterte, sinabi niya sa atin na regardless kung ano man po yung mga nagawa ni Pangulong Marcos noon or di nating Pangulong Marcos noon, siya po ay sundalo at siya ay naging dating Pangulo ng Pilipinas, and on that ground ay pasok at qualified po siya para ilipat ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Samantala, Princess, sa ibang balita sa naganap na press briefing kaninang umaga, ang ating guest speaker po ay si Department of Education Secretary Leonor Briones. At sinabi po nito sa atin na ongoing ngayon yung Senate hearings para usisain or i-review yung mga history textbook na ginagamit ng mga estudyante sa paaralan. Yan po ay masuri din para masuri po yung mga nilalaman ng textbook, kung particular doon sa part na yung mga accomplishment, yung mga mabubuti, gayon din yung mga hindi mabubuting nagawa ng mga past presidents of the Philippines. Yan po ay kaugnay ng mga kritisismong ibinato sa DepEd dahil hindi raw po naituro ng mabuti sa mga estudyante yung tunay na kasaysayan, particular doon sa Marcos regime at yung panahon po ng martial law. Kaya raw po, yung mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon ay may limited knowledge of the Marcos regime and the martial law era. Gayunman, iginiit po ng Department of Education that DepEd po is for human rights, DepEd is for nationalism and awareness of history. Samantala, Princess, kaninang pasado alas 12:50 ng hapon ay lumapag na nga si Pangulong Duterte sa Lima, Peru upang dumalo sa APEC Summit. At inaantabayanan po natin ngayon kung magbibigay ng official statement ang Palasyo ng Malacanang at maging ang Pangulo, kaugnay nga po ng naganap na Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Yan naman po ang latest mula po rito sa Palasyo ng Malacanang. Para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.